Nais niyo rin bang malaman? Halina, alamin natin! Ako, si Mary Lisa M. Valencia mula sa Batarasa Central School, Batarasa District 1, Division of Palawan, Mimaropa Region. Isa na namang kwento ang ating bubuksan mula sa kwento ng bayan ko. Ang pamagat ng ating kwento ay si Potpot, ang Batang Malikot. Ito ay kwento at guhit ni Vilma Q. Pajardo. Si Potpot ay batang malikot. Lahat na lang ay kanyang kinakalikot. Patakbo-takbo at paikot-ikot. Kaya ang buhok niyang tuwid ay laging gusot. Ay, naku, Potpot. Nasabi ng kanyang nanay, maaari bang kakulitan mo ay bawas-bawasan? Kapag hindi ka huminahon, baka ikaw ay masaktan. Sa halip na tumigil, lalo siyang nanggigil. Ang hakbang na marahan ay lalo nang hinilisan. Ang malinis na mga upuan ay kanyang tinapak-tapakan. Hay naku, Potpot! Sambit ng kanyang tatay. Maaari bang kilos mo ay ayusin? Mga bagay sa paligid, huwag mong kakalikutin. Kung hindi sa iyo, ay huwag mong gagalawin. Dagdag ng tatay niya. Sa halip na sumunod sa kanyang tatay, si Potpot ay lalong naglikot. Mga baso sa mesa ay pinuhat-buhat niya. Maya-maya pa, napitipan niya ang basong dala-dala. Hay naku, Potpot! Saway ng kanyang kuya. Pwede bang mag-ingat ka naman? Huwag mong pairalin ang iyong kakulitan. Baka umantong ka sa kapamakan. Sa halip na sundin ng kanyang kuya, lumabas siya ng bahay at pumunta sa hardin. Pinitas niya ang mga bulaklak na nakatanim. Hay naku, Potpot! Sabi ng ate niya. Wala ka na ba talagang magawang mabuti? Hayan! Hayan, tingnan mo! Masdan mong maigi! Sa halip na tingnan, sa maliit na kwarto siya dumiretso. At dahil sa pagod, agad siyang nakatulog. Maya-maya pa, si Potpot ay lumabas. Pasipol-sipol habang patakbo-takbo, nakarating siya sa tapat ng isang malaki at lumang bahay. Tao po! Tao po! Tao po! Sigaw ni Potpot, inulak niya ang antigong pinto at dumiretso siya sa loob. Wow! Ang gaganda ng mga gamit! Bulalas ni Potpot. Natuon ang kanyang pansin sa lalagyan na punong-puno ng makukulay na laruan. Hindi na naman niya napigilan ang maglikot. Lahat ng laruan ay kanyang ginamit. Hindi niya napansin na may dalawang bilog na mga mata na nakamasid sa kanya. Pinapanood lang siya ng mga ito habang naglalaro. Mula sa pinagkukublihan, lumabas ang lalaking mataas, mahaba ang balbas, kulot-kulot ang mga buhok, matatalas ang mga kuko at malalaki ang kanyang mga ngipin. Umalingaw-ngaw ang tinig ng nagmamasid kay Potpot. Sino ka na walang pahintulot na pumasok sa aking bahay? Napatingin si Potpot sa may-ari ng tinig. Nanginginig at nanlalamig si Potpot. Ako po si Potpot. Aha!
ikaw pala si Potpot, ang batang malikot, na lahat ng bagay ay kinakalikot. Hindi mo ba alam na hindi na makakalabas ng bahay ang sinumang pumasok dito? Sigaw niya. Hindi na po maulit. Nangangatal na sagot ni Potpot. Hindi na po ako maglilikot. Pauwiin na po ako. Ayusin ko na po ang lahat ng ginulo ko. Iimisin ko na po ang lahat ng kinalat ko. Pauwiin niyo na po ako. Pagsusumamo ni Potpot, akma siyang hahawakan ng lalaki. Nang bigla siyang sumigaw. Wag po! Wag po! Wag po! Hindi na po ako maglilikot. Pakiusap ni Potpot. Potpot, Potpot, nananaginip ka lang. Sambit ng kanyang ina. Inay? Inay, patawad po. Sabay yakap sa kanyang ina. Simula po ngayon, hindi na po ako maglilikot. Tutuwirin ko na po ang gawin kong baluktot. Pangako ni Potpot. Napangiti ang kanyang ina. Hay naku Potpot. Mabuti naman at napag-isip-isip mo ang iyong kamalian. Anak, lagi mong tatandaan na walang mabuting maidudulot ang sobrang likod. Pangaral niya. Dahil sa pangaral ng kanyang ina, si Potpot ay unti-unting nagbago. Ang kanyang kalikutan ay unti-unting nabawasan. Sumusunod na rin siya kapag siya ay inuutusan. Mula noon, naging mabuti at masunuring bata na si Potpot. Hindi na siya ang batang sobrang likot. Ayan mga bata, alam niyo na kung anong mangyayari kapag tayo ay sobrang likot. At iyan ang kwentong si Potpot ang batang malikot. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!